Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Showbiz. Impeachment ni BP Sara posibleng magkagulo kung hindi lilinawin ang 16 botong requirement. Lacson. Iginiit ni Senator Panfilo Lacson na dapat agad linawin ng Senado bilang impeachment court ang issue na kinakailangang bilang ng boto upang mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, mahalagang marisolba ito bago umabot sa pinal na desisyon upang maiwasan ang anumang legal na komplikasyon. Sinabi rin niyang sang-ayon siya na 16 na boto o katumbas ng 2/3 ng kabuang 24 na senador ang kinakailangan para sa conviction. Dahil malinaw aniya ang tinutukoy ng konstitusyon ay ang lahat ng membro ng Senado. Ang usapin ay lumitaw bago matapos pagtalunan ng ilang senador judge kung ang 2/3 vote ay dapat ibatay sa kabuang 24 senador o sa bilang lamang ng mga maaring aktwal na nakilok sa paglilitis. Ipinaliwanag ni Lacson na hindi niya kine-question ang 16 botong threshold, kundi nais lamang niyang malinawan ang naging pahayag ni Senate President Francis Chis Escudero. Aniya, hanggat nananatiling miyembro ng Senado ang isang senador, kabilang pa rin ito sa kabuang bilang na pagbabatayan ng kinakailangang boto. Binanggit din ni Lacson na may mga naunang desisyon ng Korte Suprema na nagsilbing batayan sa pagbibilang ng boto kahit may bakanting pwesto sa Senado. Gayunman, sinabi niyang maaring dalhin sa Korte Suprema ang usapin kung may nais kumestyon sa interpretasyon ng konstitusyon. Para sa senador, mas makakabuting malinaw na ang voting threshold bago maglabas ng hatol ang impeachment court upang maiwasan ang anumang pagdududa o sigalot sa magiging resulta ng paglilinis. Okay. So, in fairness kay Senator Lacson, kahit ako and maybe you, medyo masama ang ating damdamin sa performance ni Senator Lacson na Blue Ribbon Committee Chairman noon dahil parang na alam nyo na yung nangyari sa flood control mess. But this time around, tama naman yung sinasabi niya. Pasalamatan natin siya dahil pareha sila ni Senator Escudero. 16 talaga ang number ng conviction vote. 16. Wala nang iba. Kasi may mga iba dyan, hindi ko na lang pangalan. Hindi, pwedeng iba ba yan? 14 yan, 15 yan. Eh ang tanong, bakit hindi nila question nung nagsalita ang presiding officer, ang ruling niya is 16. Bakit up to now, walang nagko-question? Pwede namang questionin yan. Para pag-usapan na nila, linawin na nila. Kaya tama naman itong sinasabi ni Lacson, as early as now, pag-usapan na para hindi magkagulo. So, the only way para malinawan, may magpetisyon sa Supreme Court. Ganyan din ang pananaw ni dating Senate President Franklin Drilon. Hinihikayat niya ang Senado na magpetisyon sa Supreme Court para ang Supreme Court magdesisyon. Wala man, walang gumagalaw sa Senate. Naghihintayan siguro eh. Kasi alam nila na matatalo siguro. Narinig ko pronouncement ni Senator Erwin Tulfo. 16 talaga yan. Wala na tayong magagawa. 16. So, Tulfo, Lacson, Escudero, I believe Gatchalian, 16 din ang gusto niya dahil may post na siya noon na 16.
bigla lang na-delete kasi baka may nagalit sa kanya. So, pwede ba meron ng magsampang petisyon para malinawan na tayo? Ito naman si ex-senator, Senate President Drilon, pati Duterte camp, hinihikayat niya na magsampa ng petisyon sa Supreme Court para linawin. To me, no way. Bakit? Anong pakialam ng Duterte na pabor na sa kanila yung desisyon, ruling ng chairman? Dapat, ang mga dilawan sana. Oo. Itong si Llamas, narinig ko sa kanyang pahayag sa isang ah, programa nila sa 1PH. Nasabi niya na ultimately may magsampa ng petisyon sa Supreme Court. Eh nasaan? Sino? Wala. Naghihintayan. Baka ito opinion ko lang ha. I might be wrong. Sana mali ako. Baka naman sinasadya na huwag mo nang magsampa ngayon. Hintayin nila na saka na lang magsampa pag malapit ng butuhan, and then pag nagkabutuhan at talo sila, eh, magrarally na naman. Kaya itong si dating Senate President Drilon, sabi niya na baka magkagulo, baka magrally ang mga tao kung hindi malinawan yung 16 ba, 15, 14. O di sige, magrally kayo. Akala nila kasi magkakaroon ng another EDSA rally. Parang, kailang ngayon, hindi na pwede. Wala na silang, wala silang influence sa taong bayan. Hindi nga sila makapag-gather ng 100,000. Kaya, good luck na lang sa mga kakamping na umaasa na makundik si BP Sara. And, again, salamat kay Senator Lacson sa kanyang klarong paninindigan sa isyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ano yung natagaan na mo gyero so magatok na ni Karo. Pitong ko, tura mas usino dili. Agi na ito naman ito na nagkakaroon ng atitiyo. So mo na ni ang gitukod ni ante nga pag-atopan karon. Ba't mo yan, man to? Yung sa kumawag ng tangas, pinalunggab ka yung mga bata. Mababa, manabalay. Siguro, katuway. Ang gipanaw, ano ko ito So dugay na gid ni ang balay ni ante nga gitukod kay ang silupin nga yang giatop na nga gisi na gyud. Taga-kutan at bumubang kita. Kasi kubahi kita. Hoy. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatagan og gyero si ante. Salamat sa Ginoo sa nagahatag sa sin nga nakaatop na gid ko nga dugay na gid ni. Walo na kabulan ni aya na atopin. Ako na yung gimuan. O si ikaw na ante ani ang nagpatukod sa imong balay, ikaw na ang nagtukod ani. Ako na. O si ante daw ang nagpatindog sa iyang balay ani. naman gud 8 ka magkuha bulan, akong 8 ka bulan sa imong pagpatindog sa imong balay ante bago pa karon na atupan ni. Bago pa. Pud manggod sa kalisod. Busa wala ayap pa nila atopin kapangayo na mo sa
Salamat kayo ante.